Ipasyal ko kayo kung paano usually gawin yung ganitong mga request na flight time from point A to point B. Hello po, good morning, good afternoon, good evening. Welcome po sa ating live number 2 dito sa ating page, Usapang Flight Tops. Ang pag-uusapan natin ay Aviation Education. Pangalan ko po, Nat Pelicano, isa po akong flight dispatcher. At welcome po sa ating live. Kung papapansin niyo po, ang ating desktop ay nakikita natin ang Flight Radar 24, live air traffic yan. Mas maganda na meron tayong background na ganito habang tayo yung nag-uusap-usap about aviation education. Sana lang na kasi technically duty pa rin ako. Pero hindi naman kasi out na ako. Pero kasi minsan sa office medyo hindi naman sa understaffed pero sige, understaffed pa rin. Kasi yung naiiwan sa office ay hindi pa ganun ka-okay sa international flight operations. So kapag may requirement na kailangan ng flight time, ruta ng pang-international flight ops, sa akin pinapasa kahit out of out of office na tayo. Pero well, ganun talaga Kailangang magsipag. At ayan, tingnan natin, sana walang request para tuloy-tuloy yung ating pag-uusap. Ayan na nga sinasabi ko. Ay, ito na nga po yung ating kinakatakot. Hindi naman kinakatakot, pero ayan, meron na tayong isang naghihingi ng flight time. O sige, tingnan natin. Ayan. Para makita nyo, ipasyal ko kayo kung paano ko usually gawin yung ganitong mga request na flight time. Kasi yung flight time daw from point A to point B. So, ano bang gagawin ko doon? At may binigay na schedule. Ang sabi dito, isulat natin dito. To arrive, CMN. Kaya to CMN na to. CMN, yata code to, pero hindi ko lang syempre hindi ko pa kabisado to. Mamaya i-google natin. To arrive CMN, 7 local daw. 7 local. Tapos, anong oras aalis daw ng Damam? What time departure Damam? Yan. Tapos, depart CMN at 13 local daw. 13 local. What time arrival Damam? Yan. So, alam kong what time arrival Damam, parang barok no? Pero okay na yan. Hindi na yan parang naman tayo nasa English class. Okay, ito daw yung yung nire-request to arrive CMN 0700 local. Anong oras daw alis ng Damam, tapos de-depart daw sa CMN ng alas 13 local, what time arrival Damam. Ang eroplano daw, sabi, G450 daw. Tingnan natin, G450, kakayanin kaya nito. Ayan, ating alamin. Ayan, isa ito sa mga ginagawa ko dito sa office, sa trabaho ko dito as a flight dispatcher. Ayan, kung magko-compute ng flight time, check natin kung ano yung mga restrictions doon sa CMN na to. Alamin nga muna natin ano tong CMN? CMN Airport. GMMN. Morocco. Okay. Ang kayo code niya ay GMMN. Okay. Sana natin. Yan. Papasyal ko kayo dito. Napakaswerte ng mga maps tayo. Okay. Tanggalin na natin itong radar. Kailangan natin yung FSN na high. Okay. Tapos ang sabi daw ay Okay.
Okay, Damam, CMN daw, CMN. Sige, tingnan natin kung ano yung... Ganito pala siya. Okay. Usually kasi, ito from Saudi Arabia, no, pupunta siyang Morocco. Depende yan sa company preferences, ano. Pero para sa akin lang naman, for my own personal preference, iiwasan ko ito Saudi Arabia, no. Siyempre, iwasan natin tong Jordan, Israel kasi magulo diyan, 'di ba? Hahanap tayo ng ruta para iwasan 'yan. Tapos iwasan din ito Egypt. So okay to. HLLL Libya. Libya to eh. So, magulo din diyan. Huwag na tayong dumaan diyan para hindi tayo maguluhan. Tapos Tunisia. Kung hindi ka nadadaan ng Libya, dadaan ka pa ng Tunisia. Na din diyan. Tapos ito Al Algeria. So, DAAAFIR is Algeria. Okay, para feeling ko gusto nilang gusto nilang iwasan tong tatlong countries na to at sa apat pala, to kasama na diyan yung Jordan. Kaya yun yung ating goal, no? Gawa tayo ng ruta from Dammam to CMN, iwasan natin yung mga countries na to. Okay. Dito kasi sa flight planning software na to, no, yung sa for flight dispatch. Meron na siyang pwede siyang ito yung route advisor, no. Pwede mo siyang gamitin as yan, pwede siyang yung for flight na mismo ang magbabato ng ruta sa iyo. Tingnan natin kung ano yung isa-suggest niyang route, kung acceptable ba sa akin. Acceptable sa akin. Ayan. So loading routes siya at ito. Ayun. Okay, medyo okay na oh. 43 hindi. Ano lang, 40,000 lang. Nalulula ako sa 43. Okay, so, di ba madali lang? Isang pindot lang, may ruta ka na. Sabi dito, ang ETE or Estimated Time en Route ay 6 hours 54 minutes. Ayan daw. Pero, yun ay dadaan ng Libya, ng Tunisia, ng Algeria. Ayaw nga nating dumaan dyan. So, paanong gagawin natin? Okay, so, sa akin, ang ano ko dyan, ang diskarte ko dito, kanya-kanya din naman kasing diskarte. Yung iba, talagang route advisor ng route advisor. Pero ako, since medyo familiar naman ako sa area na to, kukunin ko lang itong hanggang dito, hanggang Metro, hanggang Waypoint Metro, exit point ng Egypt FIR. Okay. So, ito muna, time i-paste ko lang yan somewhere. Ito na lang muna. Tapos, ano ba yung pinakamalapit na airport dito sa Metro? Tapos, gagawin ko doon, i-connecta ko silang dalawa. Yan. Tingnan natin si Heraklion, ayan, LGIR. Tingnan natin kung may bibigay na ruta si LGIR saka si CMN. Ay, parang didiretso pa rin ito. Ano? Ay, sige nga, route advisor. Feeling ko didiretso pa rin yan. Parang meron dito nga. Ayun, avoid FIR. Talaga. Meron palang option na ganito eh. Avoid FIR. Ito na. Algiers, DAG. Okay. Sino pa? Gusto natin. DTTC, Tunis, FIR. Okay. Tapos, ngayon, mag-iisip si ForFlight ng ruta na iiwasan nga itong dalawang FIR na to. Kasi yun naman ang gusto natin. Mas maganda kasi kapag ganito, mas, kunwari, kanina, di ba, from Dammam to Casablanca, Morocco, medyo mahaba. Para, padaliin na natin yung isip ni ForFlight. Paiksiin natin yung ruta. Tapos, iko-connecta na lang natin. Ganun na lang gawin natin doon. Ay, habang loading routes pa siya, ayan. Ayun, no? Si Sir Antonio Pineda, batch 2004-2008 early. Ayan. Okay. Alam ko, parang 2007, umalis na ako ng Airlink kasi,
Kasi pangmayayaman ng Airlink. Hindi, joke lang. Yan. Magkaroon ng circumstances kaya tayo umalis ng Airlink at that time. Pero grabe yung experience ko sa Airlink. Ang dami ko din natutunan dyan. Very legit ang Airlink talaga. Naalala ko dyan, hindi kami pinapalabas. Ang hirap nakalabas. Kailangan pa ng mga permits. Okay, tingnan natin. Ayan. Oh, yun. Ang dami. Oh. Yan, Eurocontrol valid. Okay. So, itong nakikita niyong Eurocontrol valid, ano to? Requirement to. Kasi, pag ang flight nyo ay tumapak na ng European airspace, meron silang parang Unified Air Traffic Control ang tinatawag ay Eurocontrol. So, dapat yung ruta mo ay Eurocontrol valid para para maging okay yung flight nyo. Payagan siyang makalipad dito sa Europe. Okay, so 3,000, 4,000. Alright, so meron na tayong ruta from Epalo, CMN. Okay. Right. Natin itong lagyan na star. Seed. Yan natin pag-connectahin nga natin. Ay. CMMN. Saka okay. Okay siya. Kaso nga lang parang sablay dito sa part na to eh. Itong part na to, parang pwede naman na padiretsohin na lang natin dito. Sige, tingnan nga natin. So, nose. So, 5551. Antar. Hindi sa Paxis. Ay, hindi. Tansa pala. Tansa. Ayun, okay. So, Nabsi. Ay, ano si Nabsi? Nose. Ayun, Nabsi. Okay. Nabsi. Tapos, kukonektahin natin yan dito kay L6, 5617 daw. 5617 Tansa. Ay, isa na lang pala sila. 5617 Tansa na. Tapos, UL617. L617 seat. Then, i-connecta natin dito sa Dear Me. L617. Dito na lang pala sa meal. L617 meal. Tapos, 601. Yan, UM601. Ang Alani. Ayun, ito yung UM601. Connecta natin. Connect lang naman yan. Natin. Yan, medyo kahit papano ano na siya. Tag mo dyan. Better looking. Okay, so ayos. Naiwasan natin si pangalan nito, si Libya, si Tunisia, si Algeria. At dito tayo dumaan sa taas. So ang flight time natin ay 7 hours 19 minutes. Kung nagustuhan niyo po itong content ko, please like and share this video to your family and friends. Follow and subscribe na rin po sa akin para sa mga future aviation related contents. Maraming salamat po. Safe flight!